Magandang buhay, bagong Pilipinas. Narito ang mga maiinit na balita na naglalaman ng mga naganap na aktibidad at pangyayari sa loob ng isang linggo sa Eastern Police District. Mga balitang may puso at may tunay na serbisyo publiko para sa bayan. Ito ang mga balitang pamamarisan, patnubay mo sa silangan. Ang Eastern Police District ay nagsagawa ng empowerment seminar para sa mga Salam Police Advocacy Group ng buong Metro East na ginanap sa EPD Headquarters, Multipurpose Hall, Pasig City. Ang programa ay dinaluhan at pinasinayaan ni Police Brigadier General Wilson C. Asweta, District Director ng EPD, Police Colonel Reynan V. Patam, Chief Community Affairs and Development Division ng EPD, Police Lieutenant Colonel Roderick T. Pasqua, Deputy Chief Community Affairs and Development Division ng EPD, mga PNP personnel ng Pamamarisan City Police Station, at mga Muslim brothers and sisters mula sa 4 na syudad ng Metro East. Actually po, napakarami naming natutunan, katulad po ng mga teknik kung paano ang pag-arrest, o kailan mag-arrest, no? So nagkakaroon po yung mga SPAG members ng tinatawag nating awareness o kaya training kung paano nila gagawin ang kanilang pagbo-volunteer bilang Salam Police Advocacy Group members. Maraming salamat po ulit. Samantala, pinangunahan naman ni Police Staff Sergeant Romel C. Buhangin ang lecture patungkol sa empowerment of force multiplier at nagbahagi naman ng kaalaman ang mga personnel ng EPD SWAT sa handcuffing technique. Sa pamamagitan ng seminar na ito ay madadagdagan ang mga kaalaman ng ating mga kapatid na Muslim sa tamang pagpapatupad ng batas na silang katuwang ng kapulisan sa pagpapanatili ng kapayapaan sa kanilang lugar. Sa nasabing aktibidad, binigyang diin ng mga kapatid nating Muslim ang pakikiisa ng Muslim community sa magagandang hangarin ng bawat proyekto ng kapulisan ng Eastern Police District, maging ng ating lokal na pamahalaan. Sa patuloy na pagpapalakas ng ugnayan ng kapulisan at komunidad, ang EPD Revitalized Police sa barangay ng Marikina City Police Station ay nagsagawa ng community engagement sa mga estudyante ng Industrial Valley Complex, National High School, Marikina City sa pamamagitan ng pagbibigay at pagbahagi ng kaalaman ng kapulisan patungkol sa anti-bullying, anti-criminality, and anti-drug abuse. Katuwang ang Police Community Affairs and Development Division personnel ng Eastern Police District. Inline na rin ito sa SILG BIDA program upang magkaroon ng malawak na kaalaman ang ating mga kabataan sa kanilang murang edad patungkol sa anti-criminality, anti-bullying, at anti-illegal drugs. Samantala, malugod naman na sinuportahan ng paaralan at mga guro ang programa ng kapulisan, maging ng mga opisyales ng barangay IVC. Napakalaking tulong po nito. Unang-una, bilang grade 7 students, itong lecture na to na about cyberbullying at saka sa drugs, makakatulong po ito sa pamamaraan na pwede nilang ma-share sa kanilang mga magulang, pwede rin nila maibahagi yung mga natutunan nila. Maraming salamat po sa Marikina PNP po na katuwang po namin sa pagsasagawa ng iba't ibang programa at proyekto na magpapabuti po sa kabataan IVC. Kailangan na kailangan po ng barangay IVC yan sapagkat hindi po natatapos at pataas po ng pataas ang bilang po ng mga kabataang nai-involve po sa ating pong illegal drugs. So sana po patuloy niyo pong suportahan ang kabataan ng IVC at sama-sama po tayo, tutulong po ang buong konseho ng IVC para po sa ikauunlad at ikakaayos po ng mga kabataan ito. Layunin ng nasabing aktibidad na isulong at mas palakasin pa ang laban kontra kriminalidad, iligal na droga at anti-bullying, hindi lang ng gobyerno, maging ng bawat mamamayan, lalong-lalo na sa ating mga kabataan na silang madalas nagiging biktima ng mga ito. Isinagawa ang seminar patungkol sa Understanding Violent Extremism and Islamic Cultural and Religious Sensitivity para sa mga kapulisan ng Eastern Police District na ginanap sa EPD Multipurpose Hall, Pasig City.
Ang programa ay dinaluhan at pinasinayaan ni Police Brigadier General Wilson C. Asweta, District Director ng EPD, Police Colonel Manan Simwari, Chief Salam Police Center DPCR, at Police Lieutenant Colonel Roderick T. Pasqua, Deputy Chief Community Affairs and Development Division ng EPD, at mga kapulisan mula sa 4 na himpilan ng pulisya ng Eastern Police District, maging ng EPD DMFB. Magiging maganda yung kanilang interaction with the Muslim community kung saan man sila na-assign within the area of Eastern Police District. Ibinahagi sa mga kapulisan ang tamang pakikipag-ugnayan sa ating mga kapatid na Muslim at pagrespeto sa kultura at relihiyon, mapamuslim man o Kristiyano. Po ang ating mga ibang kapulisan, hindi lamang po Muslim, mapag-aralan po nila na kung ano po talaga ang kultura ng mga Muslim. Yung mga hindi pa po nakakaalam, malaking rin po ito, malaking bagay rin po ito para sa pagkikisama po nila sa Muslim community. Ang Eastern Police District ay patuloy sa pagsuporta sa mga programa ng ating pamahalaan para sa isang nagkakaisa at ligtas na bagong Pilipinas. Sa masusing pagmamanman at paghahanap ng kapulisan, wala nang kawala ang top 1 most wanted person station level sa kasong rape na kinilalang si alias Joseph nang matsyempohan at maaresto ito ng mga tauhan ng Pasig City Police Station, Warrant and Subpoena Section, katuwang ang Regional Intelligence Unit NCR, Eastern District Intelligence Team at Station Intelligence Section, kasama ang Women's and Children Protection Division. Naaresto ang sospek sa kahabaan ng Sergeant Bumatay Street, Mandaluyong City. Matapos ihain sa sospek ang warrant of arrest at basahan ng kanyang karapatan, ay maayos naman itong sumama sa mga otoridad. Sa ngayon ay nasa kustodiya na siya ng Pasig PNP para sa kaukulang disposisyon habang hinihintay ang nakatakdang araw ng pagdinig ng kanyang kaso. Sa masusing pagmamanman at investigasyon ng mga kapulisan, matagumpay na nahuli ang 2 drug target na ito. Nang magpositibo ang impormasyon, wala nang pinalagpas pa ang mga kapulisan. Agad nagsagawa ng bypass operation ang mga tauhan ng Pasig City Police Station, Drug Enforcement Unit, Station Intelligence Section at Pasig Police Substation 5 sa Esguera Street, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Ang mga sospek, kinilalang sina alias Colette, 19 anyos, at alias Khalid, 22 anyos, na parehong residente ng nasabing lugar kung saan sila naaresto. Nakuha mula sa mga sospek ang 3 pirasong heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at may timbang na humigit kumulang 20 grams at estimated standard drug price na 136,000 pesos ang halaga. Naharap ngayon ng mga sospek sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o RA 9165 at pansamantala silang nakapiit sa Pasig City Custodial Facility habang gumugulong ang kanilang kaso sa korte. At yan po ang mga nagbabagang balita mula sa distrito ng Mahuhusay. May profesionalismo at disiplinadong pulis ang Eastern Police District. At kami po ang inyong tagapaghatid ng mga balitang pamamarisan. Ako po si Patrolman Anson Key Bautista. At ako naman po si Patrolman Yubermat G. Granada. Tunay na pamamarisan, Pulis EPD yan, ang patnubay mo sa silangan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka!